Meralco, ipinaliwanag ang regulatory approval sa bill charges at kung paano pinopondahan ang lifeline at senior citizen subsidies. Ang kabuang detalye ng balitang yan sa ulat ni Joanna Luna. Nilinaw na Meralco na lahat ng cost components na makikita sa electricity bills ay dumaraan muna sa prior approval bago ipatupad. Sa panayam ng DATV News kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communication Joe Saldarriaga, sinabi nito na kabilang sa mga ito ang lifeline rate subsidy na itinakda sa 1 sentimo kada kilowatt hour o katumbas ng 2 piso para sa consumer na gumagamit ng 200 kilowatt hours kada buwan. Mainit na issue ngayon yung lifeline rate, DIA, sa mga 4-piece. At yung senior citizens, ito naman yung ayuda na binibigay dun sa mga mahihirap na matatanda. Yan dumaan sa approval ng ERC, nakasaad sa batas at merong enabling law. Sa ilalim ng Expanded Lifeline Rate Law o Republic Act 11552, pinalawig hanggang 2051 ang subsidy para sa marginalized consumers at poor-piece beneficiaries na pinopondohan sa pamamagitan ng cross-subsidy mechanism mula sa ibang electricity users. So for example, for a typical customer na Meralco, babanggitin ko na kasi karamihan, 200 kilowatt hours a month. Pag minultiply mo yung 1 centavo sa 200 kilowatt hours a month, 2 pesos. So 2 piso yung parang pinakatulong sa mga mahihirap nating kababayan dahil sa batas yan. Ang enabling law, RA 11552. Ayon kay Saldarriaga, umaabot sa 30,000 low-income households ang kasalukuyang nakikinabang sa lifeline subsidy. Otomatiko na ring na-enroll dito ang mga 4-piece beneficiaries habang kinakailangang magpa-certify ang non-4-piece households. Bakit tayo nag-subsidize para sa kanila? Kasi yun yung paloob sa batas. Ayon sa batas, ito ay isang cross-subsidy mechanism. Ito po, hindi po ito isolated sa Meralco franchise. Nationwide po ito. Lahat po yan, meron ho yung electricity bills ng lifeline rate. Samantala, ipinaliwanag din ng Meralco na may hiwalay na senior citizen subsidy sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 o Republic Act 9994 na katumbas ng 0.001 kilowatt-hour o humigit kumulang 2 sentimo para sa 200 kilowatt-hour user. Anya, ang benepisyong ito ay para sa mga kwalipikadong senior citizens na nakapangalan mismo ang electric bill. Sa anak nila, hindi. Kasi hindi naman senior. So, may nagtanong sa akin, paano kung nakikitira ako sa anak ko? No, ang importante, ma-establish, hindi pa pwede kasi service ng anak mo yon. Pero kung nakapangalan sa'yo, tayo yung tirahan na yon, na nag-apply ka, mapupunta sa pangalan mo, magkaka-discount ka. As long as your typical consumption does not exceed 100 kilowatt hours a month. Hinimok din ni Saldarriaga ang publiko na mag-fact-check at maging mapanuri laban sa disinformation sa gitna ng pambabatiko sa kumpanya kaugnay ng mga singil sa kuryente. Ayon kay Saldarriaga, mahalagang suriin ang tamang impormasyon at unawain ang breakdown ng electric bill para maiwasan ang pagkalat ng maling pahayag sa social media. Para sa DATV News, ako si Joanna Luna, nag-uulat. Maraming salamat sa iyo, Joanna Luna.